At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ayon sa mga ulat, ang mga general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nagsimula ng kumilos matapos makarating ang impormasyon hinggil sa posibleng pag-aresto kay President Kuting ng Norte Jr. Ang mga akbang na ito ay iniulat na bahagi ng kanilang paghahanda sa anumang uri ng aksyon na maaaring ipatupad laban sa Pangulo. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, may mga impormasyong lumutang ng isang warrant of arrest laban kay Pangulong Marcos ay maaaring isampa sa mga susunod na araw. Ang mga legal na akbang na ito ay tinututukan ng marami kasunod ng mga isyong kinakasangkutan ng administrasyon, kabilang na ang mga controversial na desisyon ng gobyerno. Ang mga general ng AFP ay sinasabing nagsasagawa na ng mga koordinasyon upang matiyak na handa sila sa anumang uri ng sitwasyon. Pinag-uusapan din ngayon ang posibleng reaksyon ng mga Pilipino, pati na rin ang mga hakbang na gagawin ng administrasyon upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. May mga nag-aalala ng isang pagkilos laban sa Pangulo ay magdudulot ng malawakang kaguluhan, kaya't ang mga leader ng bansa ay nagmamasid ng mabuti sa sitwasyon. Samantala, ang mga legal na eksperto ay nagpahayag ng kanilang pananaw hinggil sa posibilidad ng isang warrant of arrest laban sa Pangulo. Ayon sa kanila, ang mga hakbang na ito ay naglalayon tiyakin ang pananagutan ng isang mataas na opisyal, ngunit nakatakda itong dumaan sa masusing proseso sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang mga detalye ng kaso ay inaasahang lalabas sa mga susunod na araw. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. No? Kaya wala, nature yun, natural feeling yun ng isang human being na bibigay ka, matakot ka. Makikita mo, sa harapan mo magkakalasog-lasog yung mga kasama mo. Merong kang gumugulong na ulo, merong tumatalsik yung utak sa'yo, o kaya yung kamay putol, pinukubuhat ng ganyan yung kamay niyo. Saan yung kamay ko? Tapos umiiyak, merong makita mo, butas yung bituka, ayun tiyan, labas yung bituka. Gory yung site, ano? Yan yung mga dinidipik nila sa sine. So the moment na nag-bombardment na, softening the target ang tawag doon sa doktrina. Tapos ayun na, parating na ang landing force, no? Yung landing force, yun na yung main body. Okay. So ano nangyari sa EDSA? So nagsimula na yung bombardment, no? Yan yung mga putang ina niyo, yung mga ganung ba, bombardment na yun, panay bunganga na, galit na si Duterte, galit na si Sara, galit na yung mga taong bayan. Ayan na, pero parang kukunti lang yung lumitaw sa kukunti lang yung lumitaw ng mga politiko nakampi. Nantado kayo mga politiko kayong kampi kay Duterte, lumitaw naman kayo, gago, lumitaw kayo. I-play safe kayo, mga ulul. Na hindi kayo lumilitaw. Pagka safe na, tsaka kayo lilitaw, mga ungas. So, sorry doon sa mga tinatamaan, totoo naman eh. So, nag-bombardment na ng exchange of words, and then, pumasok na yung airborne. Yan yung mga grupo nila, nila JM. Grupo ng mga Friday group, yung mga grupo ng Maisog, Merliwasang Bonifacio, merong na pumasok sa EDSA Shrine. Ayan na, meron na grupo, nagsimula na. Yan yung mga airborne na una, no? Tapos, merong mga 100, 200, ewan ko kung pinakamarami yata, 500, no? So, ang tangang Supremo at saka Deputy Supremo, dumating doon. Dumating doon, nakisama doon si airborne. Tatagang airborne kami. Airborne all the way. Airborne kami. Pasok kami doon, nagsalita na nga. Inimbita lang kami magsalita eh. Observer lang sana nga kami ron. Observer at titignan lang namin kung guguluhin yung taong bayan, ang trainer ko nga airborne, si Commander Bukay. Ano yan, corporal ka nun, Corporal. Nung class 49. 49-84, kasabay ko yan, mga class 84. Arujado, si Aying, si Tindoy.
Tapos yung mga ano, kasabay ko iba, sila Kapuyan, para yung mga sa Ranger ba? Kapuyan, yung ibang nakasabay ko ng mga mista, Barrientos, para yung Ranger Regiment kami. Padua, ayan, ang tamang-tama yung kanyang ano, yung number niya, Oten. Si Oten, ang tawag namin doon, Baby Howitzer, kaya si Oten, no, ako si O6, no? Okay. Ang trainer namin si Metran, Commander Bukay, corporal pa, hindi pa siya pinaparal ng ano, 4 years ng course, no? Kaya naging official yan, qualified na siya. So yun yung kwento. Inimbita kami magsalita. Hindi naman namin ambisyon magsalita doon. Nahiya kami, mahihayin kami. Pero nagsalita kami, siyempre, coming from the heart, no? Tangina nyo, puta. Coming from the heart. So, ayan na, salita kami, nabuhay yung tao. Hindi, mali pa namin na makikinig ang tao. Okay, nabuhay ang tao. So, nandiyan na-inspire ng tao, tumapang na. Okay, tumapang na. Tapos, nagulat ako doon, picture. Eh, siyempre, pinapawisan ka. Eh, pinapawisan din naman yung mga tao. Eh, sige, ayan na. Kiss, ganon. Picture, okay lang. Nakakatuwa kasi nabuhayan yung tao. And then, dumating yung mga tao na. Tapos, ayan na, that was 8. Tapos, nung one time, big time, nung 9, na sinasabi ko, nung nag-usap-usap, sabi ko, sabihin nyo, doon sa mga talagang magtatapang-tapangan na tayo, sabi kong gano'n, magtapang-tapang na tayo, magbitaw na ng baraha. No? Hindi lang kami lang ang matapang, baka mamaya kami lang matapang dyan. Magbitaw tayo para lahat ng politiko, senator, congressman, mayor, governor, barangay captain, at lahat ng leader, lahat ng tao na naniniwala na may mali. Lininawin ko not to unseat Bongbong, but to, mali-mali mga sigaw pa ninyo, iba-iba. Merong tanggalin si Marcos, merong Marcos resign. Ay, nako, ewan ko taong bayan. Paano kayo wala kayong direksyon. Yun napansin namin, walang direksyon. Ano ba to? No, so, ang amin, magsama-sama kayo, mga kababayan. Hanapin ninyo kung nasaan yung salitang tapang sa dibdib ninyo. Tapang, katwiran, karapatan, o katwiran, ano yun? Yung tapang at katwiran at karapatan. Para sabihin nyo yung saloobin ninyo. Para sabihin nyo yung saloobin nyo. Hindi tama yung ginagawa nila. At kung merong mang Pilipino na kokontra sa inyo, mga walang kwentang Pilipino yan. Mga bopol yan, mga bangag yan, mga walang alam o kundi kaya bayaran. The issue here, everybody listen, the issue here, AFP, PNP, mga leader, mga Pilipino, mga pro-Marcos, mga pro-Duterte, wala akong pakialam sa inyo, no? Ang issue dito, number 1, tama ba na magkaroon ng isang presidente na may issue sa droga? Singot-singot, ganon. Tama ba yon? Mali yun. Alam yan ng Armed Forces. AFP, alam niyo yan. Mula general down the line. Ano nangyari? PNP, alam niyo yan. From Chief Marbil down the line, alam niyo yan. Na hindi tama na magkaroon ng isang pinuno na sumisingot ng droga. Balik rin natin. Paano kunyari ang isang Duterte na sikat ay nagkaroon ng issue sa droga na sumisingot? Ano gusto niyo mangyari? Duterte pa rin? Hindi pwede. Palitan dapat yan. Kung baka sa tarantado, magiging presidente ka, tapos nun may anti-drug war ka, tapos nun sumisingot ka sa droga. Mali yun. Hindi papayag ang taong bayan talaga kay Duterte ka Kasi ang issue, yung pamilya ko magiging biktima ng droga. Tangina ninyo,
ipipilit ninyo yung mga anak ko at yung buong pamilya magiging drug addict o maging biktima ng drug addict. Kaya concerned na concerned mga OFW kasi wala sila dyan para bantayan yung pamilya. Papalik sila dito, narik na yung anak nila. Drug addict na yung anak nila. Yung asawa nila, meron ng ibang kabit na sa droga na rin siya. O kaya runner siya ng droga. Yun ang issue. Ayaw namin, ang Pilipino, ang totoong Pilipino, ayaw na magkaroon ng isang leader na nagdodroga. Paano kung si Sara Duterte nagdodroga? Gugustuhin nyo bang si Sara Duterte maging pinuno ng bayan? Hindi. Hindi. Ako mismo, lalabanan ko si Inday Sara. Ako mismo, pagka nakita ko na ganun din, sumisingot din ng droga. Ang problema ni Marcos, si Inday Sara, hinamon siya ng drug test at nagpa-drug test, pati yung kanyang OBP, kayo, ampaw. Marcos, ampaw. Hindi kayo nagpa-drug test. Itong isa, klaro, wala. Kaya yung spare tire, kompleto ng pressure sa hangin. Pwede mong isalpak anytime sa isang gulong na flat. Yun yung problema nyo. Okay. So, isa yon. Hindi pwede. Alam niyo to, AFP, PNP, alam niyo naman eh. Alam niyo naman. Ang problema, takot-takot kayo. Kumuha kayo ng lakas sa akin, kumuha kayo ng tapang sa akin. Mga kababayan, kumuha kayo ng tapang sa akin. Hindi pwede yung ganyan eh. Oo. Hindi pwede isang presidente na na tumagal na ang bayan natin ay magdedelikado talaga kahit sa mudahanin. Kasi ang isang presidente na naglulun sa droga ay siyang inaasahan natin para sa kinabukasan natin lahat at ng mga anak natin. Hindi pwede yun. Okay, question. Sir, paano ka nakakasigurado? Paninira lang nila Maharlika yan, nila JM yan, nila Cathy yan, at nung iba pa. At ni Digong, na yung si BBM ay nagdodroga. Bay, o nga no, may tama ka doon. Paninira ka lang. Ano lang pambibintang. O nga, ang problema mo, presidente ang tao. Hindi pwedeng sabihin, sasalagin nyo na magpatunayan nyo. Magbigay ka ebidensya, tapos magbibigay sila ng ebidensya, sasalagin nyo. Problema mo, presidente ka ng Pilipinas, BBM. Kaya the best dyan, you go forward and then submit yourself to a drug test. Mentras mo hindi ka nagsasubmit sa drug test, inaamin mo drug addict ka. Kaya lalong tumitibay ang tao, lalong sisigaw ng tao, mag-drug test ka. Hangal, ganon. Mag-drug test ka. Isang issue yan. Pangalawang issue. Yang si Tamba. Yang si Tamba. Alam nyo, swerte nyo, Tamba yung taong bayan hindi pa nag-iisip na sunugin niyang Kongres. Hindi pa nag-iisip. Pagka, kunyari, pinasukan ng demonyo ang utak ng taong bayan at lahat sila lumusog dyan sa Kongres at sinunog yan, lahat kayo dyan, hard-boiled. Lahat kayo, hard-boiled, yung itlog ninyo. Abante, lahat kayo dyan, hard-boiled at hindi namin kakainin. Kasi mga bugok. Bugok kayo mga bugok. Mga hard-boiled kayo. Paswerte nyo, hindi pa iniisip ng taong bayan yon. Pero, tinutulak nyo kasi yung taong... Doon kami nagagalit. Mga FGF, nagagalit kami. Kasi, mga gago kayo, tinutulak ninyo ang mga kababayan natin na tumayo na pasukan na ng demonyo na walang gugustuhin kundi dugo. Kundi patayin kayong lahat. Ayaw namin, pakinggan mo BBM BBM Tamba, lahat kayo sa gobyerno, AFP, PNP, ayaw namin maghantungan tayo to a French-type revolution. No? Remember the guillotine, the French Revolution? Pinugutan nila ng ulo, lahat ng aristokrat, lahat ng gusto nyong umabot tayo sa ganon. Yung Pilipino, malapit sa ganon. Kasi naghihirap naghihirap. And it is in your power, AAP and PNP. Ang problema,
ng AFP-PNP, hindi malaman kung anong gagawin. Inaano nyo, ano yung tao, yung pipigilan, paano yung pipigilan yung milyon na tao? Ano, papatayin nyo, raratratin nyo? Hindi, lalong matuto kayo sa experience ng MNLF, Muslim Mindanao, na kinalaban, about isang patayin mo, papalitan ng 10. Ganon din ang NPA. Papatayin mo, palitan mo ng 10. Kaya nga, hindi pwede yun. Patayin mo yung mga Pilipino nagrarally. Patay kayo, dadami lalo. Mga bobol na nasa gobyerno. Kaya, ang solusyon dyan, simple. Isa lang ang ano dyan eh. BBM, Tamba, Congress, dati sa gobyerno. Ang solusyon sa inyo, good governance lang. Uy, nadinig ko na yon. Good governance, nadinig ko na yon. Putya problema nyo, sinasabi ni Duterte yun eh. Sinasabi ni Sara yun eh. Trabaho lang. Kaya mapala may appeal tong mga to, mga Duterte. Kaya may appeal, kasi nga, good governance. Kayo, bad governance. Pangungulimbat, abuso, paniningon, magsinungaling, pagnanakaw. Paano yung mangyayari? Paano i-reconcile yun dito? Kaya ito, mabubuhay kahit mabubuhay hanggang may pera kayo. Pero kung paubos na yung pera ng taong bayan, isipin nyo, talagang patapos kayo eh. Wakasan ang mangyayari sa inyo. Kasi ibabaon nyo na ibabaon sa utang ang Pilipinas. Wala kayong pera, bayad kayo ng bayad to sustain your position in government. Yung ginagawa nyo, na-expose kasi may mga kasama kayo, na, mga puting ase, na nagsasabi ng informasyon sa lahat. No? Sa Duterte camp, doon sa mga vlogger camp, doon sa amin, alam namin yung ginagawa nyo eh. So, yung ginagawa nyo, lalong mabibleed dry yung taong bayan. Kasi you have to pay people to counter your opposition. You have to pay people para manira ng kapwa. And you cannot sustain that kung wala kayong pera. Hindi naman kayo makapag-print ng bagong pera kasi babagsak yung ano natin, yung ating conversion. Wala eh. And then, uutang kayo? Wala. Maswerte kayo, hindi pa iniisip ng taong bayan, lagutin ang taxes, lagutin ang pag-remit, lagutin ang pagpasok ng pera. Patay kayo pagka hindi na magpasok ng pera ang taong bayan. Pag nag-civil obedience, kagaya ng ginagawa nila ng mga oposisyon nung kay Marcos Sr., civil disobedience, walang magbayad ng ano. Kaya nga ang ginawa nila, kinakaltas yung taxes para sigurado may bawas na. Ganun eh, ginawang automatic. Ay, nako. Kaya nga, ang tao galit na. Kaya bigyan nyo pa ng rason na magalit. Lalo kayong mababaon. So, pag hindi nyo na-sustain yan, ubos ang pera ng taong bayan, utang pa kayo, babaon lalong mararamdaman ng taong bayan yung paghihirap kasi hindi kayo good governance. Hindi nyo tinutugunan yung galit ng taong bayan. Hindi nyo tinutugunan yung hinanaing ng taong bayan. Wala kayong pakialam eh. Kaya nga, lalong magagalit yung taong bayan, bilang na yung araw nyo. Yung problema nyo. The only way to survive this, your political ngek-ngek is to go to the path of good governance. And good governance will start with listening to the people. Pakinggan nyo, harapin nyo. Hindi yung may nagrarally dyan sa EDSA, pipigilan nyo. May nagrarally ko saan, pipigilan nyo. Dadating yung punto, gagamit pa kayo ng putang yung mga militante, gago. Drama-drama pa kayo militante, gago. Kaya nga, you are bringing the Philippines so close to cultural revolution, to a Philippine revolution, to a Filipino, French-type revolution. And hindi dapat sana, kasi advance na yung planeta, advance na yung mundo. Hindi na, Jurassic yun eh, yung mag-revolution pa. Ito tayo nangyari. Pero hindi, aabot tayo doon. And armed forces and PNP, you will lose the chance in history. You will go down in history as the institution who failed the Filipino people.
Kaya ang problema ng AFP leadership at PNP leadership, hindi kami. Ang problema nila is the situation that you are in. Officers and men of the armed forces and the PNP. Ang problema nyo, hindi yung Duterte. Wala yung Duterte, ganito lang yun. Ganito lang ang Duterte. Ang problema ninyo is the idea, the concept of revolution. When you are facing a people's revolution, good luck kayo. Good luck kayo. Kasi hindi mo kayang labanan ang taong bayan. Ito sila, taong bayan. Ito yung Constitution. Ito yung Presidente, Vice President. Ito lang ang AFP-PNP. Ito lang. Layo. Sandanggalang layo. Kaya hindi nyo kayang labanan ng taong bayan. The moment ang taong bayan nag-decide, hindi kayo nakikinig, mga putang ina nyo, mga putang ina, ewan ko sa inyo. Hindi kayo nakikinig. You know why? Because pagka sinabi ko nga nung 1989 ko, yun yung kwento ko para maintindihan ninyo. Nire-relate ko ngayon. 1989 ko. Sumurrender na yung mga opisyal ng Ranger sa negotiating body. Kami yun. We were given the full parameter. Anything under the sun, you negotiate with the rebel soldiers, which is mga kasama ko, Ranger Regiment, anything under the sun except Cory Aquino, except the President. Kumbaga sa ngayon, you can negotiate anything under the sun except Bongbong Marcos. That was so close to extinction ni Cory Aquino. And she was so takot na kinakailangan para masalba siya. Inalaw nila mag-negotiate kaming 6. Kaya yung mga maingay dyan, ng mga mayayabang, tumahimik kayo. Wala kayo doon, dumidede pa lang kayo ng gatas. Nung nandun na kami, 6 lang kaming opisyal. Yan ang may prestige sa akin. And really, Adan, Pangilinan, ang Paune, Mistakop, and ako. And retired General Luga ang nandoon who saved the country from civil war. Putang ina ngayon, mga maingay kayo, gago kayo eh. Tapos doon, anything under the sun, pera, anything na yung sundalo, bigay nyo, cabinet change, pwede. Kaya pagka BBM, yun yung isa mong pwedeng solusyon. Negotiate anything under the sun, kunyari, except ikaw. Ang problema, BBM, pinaabot mo kasi na everyone under the sun, tanggalin kayo. Nandun na yung tao, mga bopol, mga reading ninyo mali. Pwede pa sana yung anything under the sun except Bongbong Marcos. Tanggalin mo yung, busalan mo yung misis mo. Putang pak, tumahimik ka, gago ka, ako yung may boto, ikaw hindi. Kahit pagtulakan kay Sabdanan, napaka-dysfunctional nyo eh. O kaya, si Tamba, tanggalin mo. Gamitin mo yung influensya mo. You run the country properly. You stop corruption, you stop drugs. Ang problema, hindi mo kaya. Kasi weak leader ka eh. Hindi mo kaya. Baka nga lang di mo kaya eh. Ano gagawin ko? Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Ano? Putang, wala na tayong pera. Gago. Sira ulo kayo. Kaya nga lalong nakikita na hanggang salita ka lang. Ayaw mong harapin yung tao. Ngayon nagrarally yung mga tao, ayaw mong harapin. Lalong na-expose na you are not fit to become president. At hindi lang kami nakakakita nun, hindi lang taong bayan. Pati yung armed forces mo at yung PNP mo nakikita. Kaya wag kayong magpapanigurado, tutuklawin ka ng AFP mo at ng PNP mo, tutuklawin ka. Maghahati man yan kasi pag kayo makommander, palpa kayo, yun ang problema naman ng mga